ng libreng pamasahe. Bagamat hinihikayat na ng gobyerno ang pag-uwi ng mga Pinoy sa buong Syria. Tinatayang nasa mahigit 100 Pinoy ang nasa Daraa, habang mahigit 2,000 ang nasa Latakia at mahigit 1,500 Pinoy naman ang nasa Homs. Sa ibang balita naman, posibleng sa Lunes na magdedesisyon ang Wage Board sa petisyon sa aumento ng sahod ng mga manggagawa dito po sa Metro Manila. Yan ang napag-usapan sa unang araw ng public hearing ng Regional Tripartite and Wages Productivity Board ng NCR kahapon. Sa ngayon, ang dinidingin nila ay yung 75 peso wage hike petition ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Natiliwas sa hiling ng maraming militante grupo na 125 pesos legislated daily wage hike. Pero matapos ng 3 oras na pulong, walang napagkasundo ang mga labor group at mga employer. Ang TUCP sinasabing dapat itaas ang employer ka. Dahil sa mabilis sa pagsipa ng presyo ng mga bilihan at gasolina. Pero kinontraga dito ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP at wala na basehan para sa pagtaas sa sahod dahil ang inflation rate daw ay mabagal noong Marso. At babala pa nila posibleng maraming kumpanya ang malugi at tuluyan magsara kapag itinuloy ang dagdag sahod. Panukala naman ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, mahigit 13 pesos na emergency cost of living allowance o yung COLA ang dapat ibigay sa mga manggagawa imbis na aumento sa sahod. Pero di ba yung 125 across the board, pang TV lang daw at dyaryo. Kasi ang petisyon talaga ay 75. Pag-press release. Kasi para makatawad. Hindi rin kaya. Hindi pa rin kaya, no? Dahil yung mga nauna, ito nga ang tanong dyan yung mga nauna ng wage hike na pinatupad, 70% ng mga kumpanya, hindi rin pinapatupad yun. So ano naman ang kasiguran ng manggagawa na yung susunod na wage hike na naman sa Metro Manila, mararamdaman nila, yung mga nauna nga, hindi na. Pero yung mga hindi nagpatupad, pwede silang mahabla, no? Pwede silang ireklamo, pwede silang i-demanda. Pag hinabla mo yan, wala man nga trabaho, sarado. Tapos magbubukas lang sila sa ibang pangalan. Under new management. Walang kalaban-laban. Lalo na sila ng yung parang nalugi yung company. Dedeklara ng wala na kapital. Bankruptcy. So titiisin mo na lang kapit sa patalin ka. Kaya, di ba dahil hindi sumusunod sa minimum wage? Kasi di ba iniisip din ng mga manggagawa, paano kung sasante ako, kaysa walang trabaho, magtatrabaho na talaga ako. Kahit 200 ba? Oo. Walang 200 na ng mga gwardiya. Minsan, hindi sila minimum wage talaga. Sa probinsya. At bakit ka naman nila ipagtatanggol yung buhay mo kung gano'n lang ang binabahid mo rin sa kanila, di ba? Kaya din tinatamad ang marami din, di ba? Samantala, magsisimula na po ngayong araw ang ikalimang batch ng resealing at recalibration ng mga metro ng taxi. Yes, last batch na. Ang mga taxi na may plaka nagtatapos sa 5 at 0, pwede na po magpunta sa tanggapan ng LTFRB ngayong umaga. Ang mga dumaan sa ganitong proseso pwede nang maningil ng 40 pesos na flag down rate at 3 pesos and 50 centavos na patak sa kada kilometrong biyahe. Kaya naman pinapayuhan ng mga taxi driver na agahan ang pagpunta sa mga recalibration and resealing centers dahil mahaba ang prosesong pagdadaanan nila. Samantala, marami pong jeepney driver naman ang pumila kahapon para sa unang araw ng pamimigay ng smart card para sa Pantawid Pasada program ng gobyerno. Lahat sila aminadong bitin ang diskwentong bigay ng pamahalaan, pero malaking tulong na raw ito, lalo't 10 piso kada litro ang itinaas ng diesel simula noong Enero. Pero kung masusundan pa raw ang savings ng gobyerno, tiyak daw, posibleng masusundan ang load para sa smart cards. Sa ngayon, 1,050 pesos lang ang load ng card na pwedeng ipambayad ng buo o pautay-utay sa pagpapakarga ng diesel. Pero di pa ito agad magagamit dahil sa Biyernes pa pala ito mabibigyan ng load. Pagkatapos sa Metro Manila, saka pa lang masisimulan ang pamamahagi sa mga probinsya. Humigit kumulang 200,000 jeepney driver sa buong bansa ang mabibigyan ng smart card. Pero hindi pa tapos ang ating pagtitiis sa mataas na presyo ng langis, lalo na't pinangangambahang magkakaroon muli ng isa pang round ng oil price hike sa loob ng linggong kasalukuyan dahil sa kaguluhan sa bansang Syria. Kapag tataas yung presyo ng wala pong magagawa ang gobyerno sa presyo ng langis. Ang buong daigdig po ay naghihirap sa presyo ng langis dahil nga sa mga nangyayari sa buong mundo po. Binabalita na pag tumataas. Okay, taas na naman ngayong Martes. So, baliwala na naman yung 1,050. Kaya, pagkasa tayong lahat. Tuesday ngayon, di ba? Tuesday ngayon. It's a tradition. Okay, pasadahan natin ang mga maksyong balita sa bagay ito sa ating Ronda Reports.
Rider po na isang motorsiklo, bali ang balakang matapos niyang makabangga ang isang taxi sa panulukan ng Remedios Street at Taft Avenue sa Maynila kanina madaling araw. Yan po ang ronda report ni Salima Refran live sa Pasay City. Salima! Igan, sugatan ng isang lalaki matapos sumalpok ang minamaneho niyang motor sa isang taxi sa Maynila kanina madaling araw. Sumalpok sa taxi ang motor ni Frederick Geronimo sa kanto ng Remedios Street at Taft Avenue mag-aalas 3 kaninang umaga. Kwento ng mga saksi, nagbeating the red light si Geronimo kaya ito bumangga sa taxi at tumilapon. Hinala pa nila, nakainom daw ang rider. Matinding bali sa balakang ang tinamo ni Geronimo. Igan agad siyang isinugod sa PGH habang isnailalim naman sa investigasyon ang taxi driver. Igan? Okay, maraming salamat, Salima Refran. Samantala nakaranas naman ng lindol ang Davao Oriental kagabi na itala ng FIVOX ang lindol na may lakas na magnitude 4.5 na tectonic ang origin at tumama pasado alas 10 kagabi. Ang epicenter nito natukoy sa layong 139 kilometers sa silangan ng Mati, Davao Oriental. Wala naman naiulat na nasirang ari-arian at gusali sa lugar at wala ring inaasahang aftershocks. Samantala may update naman po tayo mula sa Bulkang Taal. Matapos maging kalmado nitong weekend, muli na namang nagpakita po ng pag-aalburuto ang bulkan kahapon. Naitala ang 12 volcanic earthquakes sa nakalipas sa 24 oras sa paligid ng Taal Volcano. Pero kahit may pagkakataong kalmado ang bulkan, patuloy pa rin pinagbabawal ang pagtira sa buong Volcano Island na isang permanent danger zone. Patuloy pa rin kasi ang pagbuga ng bulkan ng nakalalasong mga gas na posible ikamatay ng taong makalalanghap nito. Yan talaga ang picture ng Taal, no? Pero actually, iba-ibang bulkan. Oo, madaming bulkan yan eh, di ba? Maraming bungang. Maraming bungang. Yung pinaka-crater. Hindi ka makaprepara dyan ng evacuation. Hindi alam Kasi kung saan dito ka magpe-prepara, doon puputok. So, hindi nakabisado ang karakter nitong litong-lito sila eh. Oo, parang babaeng bilmo ko. Hindi alam kung saan pupunta. Kalit ng isip pa. Sa ibang balita naman, tinanggi ng kampo ni outgoing Ombudsman Merceditas Gutierrez na may inalok sa kanyang posisyon bilang kapalit ng kanyang pagbibitiw sa pwesto ng Biyernes ay kay Atty. Tomas Siquia. Abogado nagbitiw ng Ombudsman ang tanging hiling lang daw ni Gutierrez, huwag siyang tanggalan ng security detail. Sa pagsimula naman ng paghanap ng Judicial and Bar Council o JBC ng kapalit ni Gutierrez, napagkasunduan ng panibagong 7-year term ang ibibigay sa bagong Ombudsman. Pero hindi pa raw bukas ang nominasyon hanggat hindi pa opisyal na nababakante ang posisyon na mangyayari sa Biyernes, Mayo 6. Gayunman sabi ng JBC, ang bagong ombudsman na hindi pwedeng kaanak o kaklase ng presidente sana sa lahat ng posisyon. Oo. May puro kaklase na nandyan eh. May integridad at kayang litisin ng mga kaso hindi lang laban sa mga kaalyado ng dating Pangulong Arroyo, kundi maging ni Pangulong Noynoy Aquino. Handa naman daw sumipot sa korte si Gutierrez kung sakaling may maisang pang kaso laban kay dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo. Pero hindi siya tetestigo laban sa dating Pangulo. Eh di ba yung ganyan yung PCGG? Presidential Commission on Good Government. Hinabol lahat ng tagong yaman ni Marcos. Eh may tagong yaman din yung mga sumunod na Pangulo eh. Lahat sila may tagong yaman. Oo. Di dapat Presidential Commission Against Ill-Gotten Wealth of Marcos. Detalyado. Oo. Eh pag Commission Good Government, pag good government, lahat ng gobyerno. Oo. Eh sayang lang eh. Ngayon, nadodoble, may ombudsman, may kung ano-ano. Pero pwede ba tumanggi sa pag ganon, pag nililitis? Hindi testigo daw eh. Hindi na siya ba Pangulo tumanggi? Oo. Congresswoman siya eh. Yung immunity na sinasabi, Kaya, it doesn't kaya mas apply. matindi ang hinala ko na kaya nagbitiw si Ombudsman Gutierrez. Magaling siya sundalo eh. Hindi dahil personal, hindi. Dahil mauungkat na naman Ipit na siya. ang mga baho nung nagdaang Arroyo administration. Lahat eh, ZTE, Magigisa siya di ba? talaga. Mega Pacific deal, fertilizer funds scam. Eh mabanggit at mababanggit ang pangalan ni Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay Congresswoman. Pero hindi ba siya pwede tanongin pa rin in any case? Kakasuhan Sa korte, siya. kriminal. Criminal case na lang. Kasong kriminal. Pero yung administratibo tsaka